Tignan natin yung kanyang tambutso, yung kanyang muffler. Tignan natin mga kabisik. I-start ko na. Makita yan. Painitin lang natin ng konti. Ayun, lakas. Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabasic, welcome again sa ating channel, Motorcycle Basic Mechanic. At ngayon ay meron tayong motor dito na kung saan ay i-review natin or i-rate natin or i-breakdown natin itong motor na ito na kung saan ay pa-project natin na gagawin. And then of course, ngayon muna ay sabihin natin yung possible na sira, possible na kailangan ng palitan dito sa ganito na style na tambutso, okay, ng muffler. As you can see sa ating video ay talagang very oily, napakaitim na nasusunog, okay? At ito ay naglalabas na rin ng usok na puti, talagang mausok na siya, especially sa akyatan at talagang pag i-rev mo, i-revolution mo yung accelerator niya, talagang mausok na talaga. So, ano yung mga posibleng cause at dahilan? Okay? So, siyempre puntahan natin yung dito sa harap niya. Okay, yan. So, kahit dito sa baba, as you can see, mga kabasic, ay talagang labas na yung kanyang mga oil dyan. At may usok din, yan, lumalabas dyan, no? Okay, so, ibig sabihin, ay talagang malala na yung kanyang oil, yung oil. Kaya kasi, ito mga kabasic, ay talagang masyado nang malakas yung kain niya ng oil, no? So malakas na mag-refill yung may-ari ng oil kasi grabe naman talaga yung kinakain dito, okay, ng kanyang oil dahil sa sira. Siyempre sa ating combustion chamber, first of all, ay ang dapat sunugin ng ating spark plug ay air and fuel mixture lang, okay? Hindi kasali yung oil natin. So, hindi dapat kasali yung oil na susunugin ng ating spark plug. Okay? So, pag may oil na sumasama sa ating chamber, ay siyempre maglalabas na yan ng usok kasi yung oil ay medyo malapot yan. Okay? At nahalo sa air and fuel mixture natin, siyempre maglalabas yan ng usok talaga. Okay? So, ngayon, ano ba yung mga posibleng dahilan ng ganito mga kabasic? Yes, okay, so yung hindi ko mabanggit, paki-comment na lang sa ating video at para matuto rin tayo sa mga alam nyo pa na dahilan kung bakit ganito yung ating motor. So, unang-una sa lahat, siyempre itong ating gasket, okay? Cylinder head gasket. Yan, dito. Kung makikita sa aking kamay yan, tinutulok ko yung doon sa pinaka gasket dito sa ulo niya. Matanggal itong cylinder head natin, okay? Ito yung block natin matitira, yan. At saka yung pinagdugtungan dito. Kasi yung gasket diyan dapat okay yan, no? At actually ito yung na-reborn na rin to, na-rebore to, pero pag sinisilip ko siya ganyan, parang wala silang nilagay na gasket doon. Parang gasket maker lang yata. So, hindi natin sure. Pero pwedeng yung gasket nito, yung isang worn out niya or sira na. Nakakapasok na yung oil, pumupunta sa ating chamber. Kaya nasusunog ng ating spark plug. Okay? Kaya mausok.
Okay, yon yung gasket ng ating cylinder head. Okay. Ngayon, next is yung ating piston ring. Siyempre, yung piston ring dito. Yung piston ring, siyempre, gumagasgas yan sa ating cylinder wall or sa block natin. Siyempre, numinipis yun, kaya nag-i-expand yung kanyang gap. Yun ang dahilan, kaya nakaka-penetrate yung oil din sa ating chamber, sa ating combustion chamber dahil sa malawak na or manipis na ating piston rings. Alright? So, i-check natin yon pag binaklas na natin ito, no? So, yun. Ano pa? Siyempre, yung kanyang mismong wall, cylinder wall. Yung sleeve ng ating bore. Yung bore natin mismo. Check natin yon kung meron na siyang parang mapa-mapa or may mga scratch-scratch na. Pwedeng dadalawin na yun ng ating oil para makapunta sa ating combustion chamber. Okay. Yung sleeve natin, yung bore natin. Actually, itong ating fini-feature na service na reborn na ito minsan at i-check natin kung okay pa yung reborn nila. Pero kung hindi na, syempre, tanong natin yung may-ari kung pwedeng reborn niya ulit or palit na lang ng panibagong block. Okay? Para diretso na yung kabit natin. Okay, pwedeng ganoon din. Pero kung maayos pa naman, ang palitan lang natin yung piston rings at yung ating gasket kung yun ang sira. At syempre, isa pa dyan yung ating piston mismo. Yung piston natin baka may gasgas na sa kanyang sa gilid niya. Okay? Baka may gasgas na yun or check natin kung may alog siya dito sa ating cylinder block natin. Check natin yun kung may alog siya dito sa loob. Pag pinapasok natin yung ating piston, kung wala siyang alog at okay pa, good pa yung ating piston. At kung wala pa siyang scratch din sa kanyang skirt, sa kanyang yung paligid ng ating piston. Yun. Okay, so ano pa ba? Syempre yung ating valve seal. Okay? Yung valve seal natin, syempre yun yung dinadaanan ng pabalik-balik yung ating valve stem. Yung valve seal natin, yun yung dinadaanan ng ating valve stem. Okay, yung pataas, yung patulis na stem ng ating valve, yun yung dinadaanan niya palagi. Kaya pag hindi original yung kinabit dito noon, nako, siguradong worn out na yun, siguradong sira na yun. Yun yung mga bagay na nagkukos na ng super oily oil na lumalabas sa kanyang tambutso, sa kanyang muffler. Okay, ganon mga kabasic yung dalawang valve seals. So check din natin yon. Ano pa? Siyempre yung mismong valve. Check natin yung valve, baka baliko o may baliko na or may na-curve na yung ating valve. Mga valve, dalawang valve yan. And then siyempre yung valve face niya. Tignan natin yun kung kailangan i-grind natin. At siyempre yung ating hindi lang yon kundi yung kanyang valve set, yung inuupuan ng ating valve, mga valves, baka yun ay super na rin, no? Carbon. Siyempre carbon na talaga yon kasi dito pa lang super oily na, no? Yung nilalabas ng ating tambutso, yung ating muffler, siguradong carbonized na yon, no? Marami ng carbon yung ating chamber, kaya lilinisin na rin natin yon. At yun yung mga posibleng sira ng ating motor. So hindi na masyadong nako-close, hindi nako-close na ng maayos yung ating exhaust, okay? Or yung ating intake, hindi na siya nako-close ng maayos. At dahil sira na rin yung ating valve seals, syempre diretso na pasok doon ng oil. Kaya ang dami na pwedeng mangyari dyan. Okay, pag sira na yung ating valve seal at yung valve face natin, valve seat natin, valve housing. So, ganun mga ka-basic yung mga posibleng sira at posibleng i-check na natin
i-check natin to pag binuksan na natin. So abangan natin ang ating video sa pag top overhaul dito at hopefully matuto tayong lahat at ipakita natin dito sa mga susunod natin mga videos. So ngayon yun muna yung ating review sa ating motor na kung saan ayan talagang pang rugged na motor to, no. Hindi nga mapunasan, hindi nga makonyan malinisan ng may-ari. So ginagamit niya lang sa rough road dito sa kaya nga tingnan niyo, pinataas pa niya yung shock niya kasi yung pinupuntahan niya ay talagang mataas tapos mahirap yung daanan. Okay, so dito pa nga ayan, yun ang patunay na talagang ginagamit lang itong motor na ito, kulang sa maintenance, pero nag-decide na siya na papagawa niya na ito. So ni-review lang muna natin yung possible na i-check natin para maging maayos ulit, no? Palitan yung kailangan palitan at yung mga bagay na hindi ko pa nabanggit dito sa ating video, paki-share na rin syempre para matuto tayong lahat. Syempre check din natin yung timing niya. So pero nung last na check natin yung timing niya dun sa timing chain niya at saka yung cam gear niya, okay naman, no? Yung timing mark ng kanyang timing chain. Okay, so ayun. So yun lang muna mga ka-basic yung ating video. So abang-abang lang na tayo sa sunod nating mga videos. So thank you so much for your support mga ka-basic, and please subscribe in our YouTube channel Motorcycle Basics Mechanic and click mo yung bell button para updated tayo lagi sa ating mga panibagong mga videos. So, God bless everyone. Ang Panginoon pa rin mag-ingat sa atin, sa ating lahat sa panahon ng pandemya. So, thank you so much mga ka-basic.